Ipin din kung may anggulong arson sa insidente. Malalaman din natin yan whether this is intentional or accidental. Naapula naman ang apoy matapos ang halos 1 oras. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Malabong tinamaan ng maso ng mga pulis ang isang hostage victim na ngayon po'y critical pa rin ang kondisyon dahil sa pagkabasag ng kanyang bungo. Ito ang lumalabas sa salaysay ng 3 hostage survivors sa Quirino Grandstand na inilabas ng sauna o ng South China Morning Post at ikinuwento ni Tessie Angsi. Exclusive of Patrol, Maan Makapagal. Alas 7:20 nang magbigay ng ultimatum si dating Police Senior Inspector Rolando Mendoza sa RMN Radio na papatay na siya ng hostages. Unang binaril ni Mendoza sa leeg si Masa Cheting Shun, ang tour guide na nakaposto sa estribo ng bus. Naglakad si Mendoza sa aisle ng bus at salit-salitang pinagbabaril ang iba pang hostages. After Masa was shot, yung rhythmic na, yung sinasabi nila left, right. Sumunod na binaril ni Mendoza si Yik Shuling na nagtamo ng matinding tama ng baril sa panga pero nabuhay. Si Phuc Chuc Kya naman, sinunggaban ng baril ni Mendoza pero nabaril siya sa dibdib, tiyan at likod. Si Leong naman na nakaupo sa 9th row ay sumugod din kay Mendoza pero nabaril din ng hostage taker. Malapit na si Leong, he wanted to help Phu, so he was shot kaya dito sa chest. Natamaan din sa pamamaril si Wang Chelam sa likod na nakaupo sa 5th row. Si Doris Leong Chong Si na nasa 7th row tinamaan sa ulo. Si Yong Yi Kam sa kaliwang sentido at ang kapatid niyang si Yong Yi Wa na tinamaan sa kanyang collarbone. Itinutok naman ng hostage taker ang baril sa ulo ni Joe Chan Kwok Chu. Agad hinarang ni Joe ang kanyang bag sa ulo kaya't nabaril siya sa kamay. Pero isang malaking tanong maging ng IIRC ay kung sino o anong bagay ang nakatama sa ulo ng 18 anyos sa si Jason Yong na comatose pa rin hanggang ngayon sa isang ospital sa Hong Kong. Tumanggi kasing magbigay ng medical records ang Manila Doctors Hospital kung saan unang na-confine si Jason alinsunod na rin sa kahilingan ng kanyang pamilya. May mga haka-hakang lumabas na maaaring tinamaan ng maso sa ulo si Jason noong pinipilit ng police assault team na makapasok sa bus. Pero nakaupo sa 8AB si Jason o sa dakong kaliwang bahagi ng bus. Kaya ayon kay Ang Si, malabong maso ang tumama kay Jason. Malamang anilang pinalo raw ni Mendoza si Jason ng baril sa ulo. One thing that we were able to rule out with almost absolute certainty is that he was not hit by a sledgehammer. Sobrang malayo yung position, napakataas ng bintana. Ang 14 anyos sa kapatid naman ni Jason na si Jessie ay gumapang sa kanya. Pero binalil siya ni Mendoza 2 beses sa dibdib. From all the survivors' account, he already fell. And the sister crawled to him. Kaya yung shot ng sister, meron sa chest, meron sa back. Hinaing ni Ang Si, sana raw ay sinikap ng otoridad hilingin sa hostage taker na palayain ang mga natira pang menor de edad sa bus. Dinig na dinig mo. Pati itong mga bata pagbabarilin ko. But nobody gave that intelligence information na 3 pang bata ang nandyan. Ayon pa kay Ang Si, wala ni isa man sa mga sangkot sa hostage negotiation ang umaaming nagkulang sila. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Pinatikos ni Manila Mayor Alfredo Lim si IIRC Chairperson Laila De Lima matapos sabihin nitong pangangatawanan ng komite ang findings laban sa mga taong nagpabaya sa August 23 hostage crisis na kinamatay ng 8 turista. Ayon kay Lim, mistulang dinidiktahan na ni De Lima si Pangulong Aquino kung ano ang dapat nitong gawin. Pulis lang ang magpapakamatay. Remember that! Pulis lang! Hindi nakapigil na maglabas ng sama ng loob nung Martes si Mayor Lim. Ngayon, muling humarap sa amin ang alkalde bagamat malumanay na niyang natatalakay ang naging findings ng IIRC report kung saan pinapanagot siya sa naging bulilyaso sa Manila hostage crisis. Ito ang pinakamabigat dahil naakusahan ako sa isang pangyayari na wala akong kagagawan. Ayon kay Lim, walang pagkakamali ang pinamunuan niyang Local Crisis Management Committee sa paghawak sa hostage crisis. Ang nagkamali raw ay ang Critical Incident Management Task Force na pinamumunuan ni General Magtibay.
Umaga pa lang raw ay inalok na ng hostage taker ang mga negosyador na palalayain ng mga biyag kapalit ng kanyang reinstatement, subalit hindi ito inaksyonan ni Magtibay. 4 na beses daw nagkaroon ng clear shot ang mga sniper kay Mendoza pero hindi ito binaril. Hindi raw inire-report sa kanya ni Magtibay ang lahat ng mga nangyayari sa hostage crisis, kabilang na ang pag-aresto kay SPO2 Mendoza sa harap ng media. Pinabayaan din daw ng grupo ang media na magkaroon ng komunikasyon sa hostage taker. Hindi raw sumunod ang grupo sa utos ng Malacanang na gamitin ang Special Action Force sa halip na MPD SWAT. Ayon pa kay Lim, nagkamali rin ng IIRC na isiping may kapangyarihan ang kanyang Crisis Management Committee na makialam sa trabaho ng Ground Commander. Bagamat ginagalang raw niya ang naging findings ng IIRC, hindi lang raw niya nagustuhan ang mistulang pagdidikta ng IIRC kay Pangulong Aquino. Mali naman yun. Recommendatory body ka lang eh. Ayaw mo sabihin, lahat na rekomenda mo, lahat-lahat tatanggapin nung nag-utos sa iyo na mag-imbestiga. You're encroaching on the prerogative of the President. Nilinaw ni De Lima na igagalang naman ng IIRC ang magiging desisyon ng Pangulo, ngunit paninindigan pa rin daw nila ang kanilang report. It's very unfair that certain personalities are imputing alleged personal and even political motives in the work of the IIRC. That is, of course, most ridiculous. Nakahanda si Lim na harapin ang anumang kasong isasampa sa kanya. Ang hindi lang raw niya matanggap ay kung bakit pinalusot ng IIRC ang magkapatid na Mendoza na punot dulo ng hostage-taking. Sino ba nag-umpisa nitong kaguluhan nito? Hindi ba si Captain Mendoza? At saka yung kapatid niya? Kasi nag-usap sila dyan eh. Ba't hindi napasama? Ano ba ito? Di ba mga bayani ng bayan? Sila pa tatanghalin bayani? Baligtad na ba mundo? Samantala, nilinaw naman ni IIRC member Teresita Angsi na kasama sa inirekomenda nilang kasuhan ang kapatid ng hostage taker na si SPO2 Gregorio Mendoza. Ikinalungkot naman ni dating MPD Chief Rodolfo Magtibay ang rekomendasyon ng IIRC na sampahan siya ng kasong kriminal at administratibo. Ayon sa kanyang abogado, walang nangyaring gross insubordination dahil wala namang nag-utos kay Magtibay na gamitin ang SAF tulad ng sinasabi ni Mayor Lim. Lahat daw ng ginawa ni Magtibay ay naaayon sa tamang paraan ng paghawak sa hostage crisis. Iintayin na lang raw muna ni Magtibay ang magiging pinal na desisyon ng Malacanang sa kanyang kaso bago magbigay ng karagdagang pahayag. Nabahala si Justice Secretary Laila De Lima sa paglabas sa media ng umano'y full report ng Incident Investigation and Review Committee kaugnay ng August 23 hostage crisis. Hindi kinumpirma ni De Lima kung ito nga ang buong report na isinumite nila kay Pangulong Aquino, pero aminado siyang may mga impormasyon na tumutugma sa kanilang report. Una nang sinabi ni De Lima na mas pabor silang isapubliko ang buong report, pero iginagalang nila ang pasya ng Pangulo na pag-aralan muna ang findings ng Review Committee. If I were one of the palace officials, that's what I'm going to do. Inform the President about this development, that there seems to be a leakage already of the recommendations of the IIRC. So, Mr. President, can we now have your instruction? Don't you think it would now be it would now be justified or advisable to release the report in full? I understand where Secretary Laila De Lima is coming from, but the mandate of the IRC is purely recommendatory. So the President has the right, through the Office of the Executive Secretary and the Chief Presidential Legal Counsel, whom he has appointed to review, to do so. Mula mamayang hating gabi, ang epektibo na ang gun ban dahil sa barangay at SK election sa Oktubre. Pero ngayon pa lamang, isang kapitan ng barangay ang tinambangan dahil umano sa darating na halalan. Nagpapatrol, Gus Abelgas. Nagro-ronda sakay ng kanyang motorsiklo kaninang alas 5 ng umaga nang barilin si Barangay Chairman Lester Ballester.